Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Predo. Taong 1989, probinsya ng Capiz. Alas 4 pa lamang na madaling araw. Nag-uumpisa ng maglakad pababa ng bundok ang bagong kasal na sina Predo at Lumen. Napagpasyahan ng dalawa na ganapin ang kasal sa probinsya ni Predo. Ngunit nag-abiso naman ang ama ni Lumen na doon na lamang sa kanila manirahan. Kaya lumuwas kagad ang dalawa. Labis ang respeto ni Predo sa tatay ni Lumen. Kaya hindi na ito nagdalawang isip na doon manirahan sa lugar ng babae. Matapos ang halos 12 oras na biyahe, narating na nila ang tahanan ng ama ni Lumen na si Tatay Galio. Kagad silang sinalubong at pinag-agahan ang dalawa. Habang nasa hapagkainan, nakikinig at pinagmamasdan ni Predo ang matanda. Kita naman ni Predo na mahal ni Tatay Galio ang anak. Kaya kahit may asawa na ay gusto pa rin niyang makasama sa iisang tahanan. Kamusta, Predo? Ayos lang ba sa'yo na dito tumira? Hayaan mo, may nakaabang na sa'yong trabaho. Napakiusapan ko na si kumpare. Bukas daw pwede ka na mag-umpisa. Wika ni Tatay Galio. Sumang-ayon naman si Predo at nilinaw na hindi naman labag sa loob ang pagtira doon. Dahil alam niya na magiging masaya ang asawa kasama ang ama. Matapos makapag-usap, nagpahinga na ang mag-asawa samantalang ang matanda naman naiwan na nagpapahangin sa bakuran. Nang sumunod na araw, eksaktong alas 6 ng umaga ay pumasok na sa trabaho si Tandang Galio at Predo. Siya ay magiging tagapamahala sa malawak na koprahan. Marami ang tauhan kaya nabigla si Predo. Ngunit ayon sa may-ari, paunti-unti naman siyang tuturuan sa mga gawain. Hindi nagtagal. Nauna nang umuwi si Tandang Galio habang si Predo naman nagumpisa na sa pagkilala sa mga tauhan. Bawat isa sa kanila ay nagbabahagi ng pamamaraan sa bawat sulok ng trabaho. Kaya naman, maghapong naging abala si Predo. Hindi naman ito nahirapan sa unang araw dahil talagang mababait ang mga katrabaho. Magmula ng araw na yun, hanggang sa lumipas pa ang halos 2 taon, naging maayos ang kalagayan ng mag-asawa. Maganda ang trabaho pati ang pasahod, kaya magaan ang pamumuhay. Ngunit ang hindi lang matanggap ng mag-asawa, paulit-ulit nang nakukunan si Lumen. Tuwing ika-4 na buwan, bigla na lamang dinudugo ang asawa kaya nawawalan na ito ng pag-asa. Ngunit kahit ganun pa man, pinapalakas pa rin ni Predo ang loob ni Lumen. Isang gabi, alas 10 na nakauwi si Predo dahil marami pang ginawa sa kuprahan. Habang naglalakad pa uwi, paulit-ulit na iniisip ni Predo ang kalagayan ng asawa. Nakatulala si Lumen sa kawalan. Nang malapit na sa tahanan, napansin ni Predo na may apoy sa gilid ng bahay. Unti-unti siyang lumapit at nakita si Tatay Galio. Nakaupo sa lupa at may ginagawa. Para hindi makaistorbo, dahan-dahan itong papasok sana ng tahanan. Ngunit dahil sa kuryosidad, nagpatuloy lamang ito sa paglapit. Nang tuluyang malapitan ang matanda, nakita niya ang 3 itim na bato na nasa harapan.
Nakaluhod si Tatay Galyo na tila nagdadasal at nagbabanggit ng mga kataga. Sa bawat salitang sinasabi ng biyenan, mas lumalaki ang apoy. Patuloy lamang sa pagtatago si Fredo habang pinagmamasdan ang ginagawa ni Tatay Galyo. Maya-maya pa, biglang nagsalita ang matanda. "Alam kong nariyang ka, Fredo. Halika nga dito at may bibigay ako sa iyong importante." Wika ni Tandang Galyo. Lumapit si Fredo at naupo sa tabi ni Tatay Galyo. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan ng dalawa ng halos ilang minuto. Nakatingin lamang si Fredo sa naglalagablab na apoy. Hindi nagtagal ay tumayo na din ang matanda. Sumenyas ito kay Fredo na sumunod na dali-dali namang naglakad. Pumunta ang dalawa sa likod na bahagi ng tahanan. Hanggang sa may hinugot sa lupa si Tatay Galyo. Malapad na pinagtagpi-tagping bakal. Nang tuluyan itong mabuksan, yun ang unang beses niya na masilayan ang pintuan. May mga lumang gamit na nakaimbak ngunit ang nakakuha ng atensyon ni Fredo, yung gintong kabaong na nakapatong sa isang mahabang lamesa. Sa apat na kanto ay may nakatirik na pulang kandila. Nilapitan ito ng matanda. Kagad na lumuhod sa harap at nagsimulang manalangin. Matapos ang ginagawa, tinapik niya sa balikat si Fredo. "Para sa iyo nga pala, anak. Tandaan mo, Fredo, sa oras na mawala ko sa mundong ito, ang taon lang na ito ang nais kong paglagyan ng katawang ko. Magmula sa araw ng libing ko, magbilang ka ng 1 taon at muli mo itong buksan. Kung ano man ang makita mo sa loob, pakaingatan mo, anak. Gamitin mo lang iyon sa mabuting bagay at huwag na huwag kang tutulad sa akin." Wika ni Tandang Galyo. Hindi naman naintindihan ni Fredo ang sinasabi ng matanda. Magtatanong pa sana ngunit pinigilan na siya nito. Sinabing maiintindihan din niya sa tamang panahon. Dahil sa mga narinig, hindi na nagtanong pa si Fredo at lumabas na sa nakatagong silid. Bago pumasok ng tahanan, nagbilin ang matanda na huwag sasabihin sa anak ang natunghayan. Nang sumunod na araw, nang akmang papalabas na si Fredo para pumasok ng trabaho, may nakita itong babae sa harap ng bakod. Panay ang pagsuka na tila may nakabara sa lalamunan. Nang makalapit si Fredo, tumitig ito sa kanya. Nagulat siya nang makita na bigla na lang nagliparan ang mga malalaking ipis bago pumunta sa kanya. Napaatras si Fredo at bumalik sa loob ng tahanan. Ilang sandali pa nagsisigaw na ang babae na lumabas si Tatay Galyo. Dagdag pa nito, kaharapin na lang ang ama para magkaalaman na. Dahil sa lakas ng boses ng babae, dumungaw na sa labas ang matanda. Mas lalong lumakas ang pagsigaw at makikita sa muka ang gigil. "Hanggang ngayon ba naman, talo pa rin kayo? Wala pa rin mahanap na sagot ang tatay mo?" Wika ng matanda. Nilapitan nito ang babae at sinabing sumunod sa kanya. Dali-dali namang sumunod ang babae. Dala ng kuryosidad, pasimpleng sumunod si Fredo para malaman ang nangyayari. Habang patuloy sa paglalakad ang dalawa, napansin ni Fredo na nagagawi sila paakyat ng bundok. Nakaramdam na ng takot si Fredo dahil wala ng kabahayan sa daan.
Bahagyang madilim sa lugar dahil hindi naaaninag ang kalangitan. Dahil sa napakataas na mga puno at sobrang kapal na mga dahon. Maya-maya pa, biglang tumigil sa paglalakad ang dalawa nang makarating sa isang kubo. Luma na ang itsura at halos bulok na din ang pader na gawa sa pinagtagpi-tagping tabla. Ang buong akala ni Fredo, hindi batid na matanda ang pagsunod. Ngunit nagulat lamang siya nang bigla na lang itong tawagin at pinalapit. Nagbilin itong manatili lamang sa tabi at kung ano pa man ang makita, manahimik at huwag magtatangkang lumapit dahil mapanganib ang nangyayari. Kagad namang tumango si Fredo kahit hindi niya ito naiintindihan. Diretso nang pumasok ang dalawa habang si Fredo naman nanatili lamang malapit sa pinto at nakasilip sa bintana. Lumapit si Tatay Galyo sa nakahiga na matandang lalaki. Habang pinagmamasda na matandang nakahiga, napansin niya ang napakadaming patay na ipis sa ilalim ng kama. May paisa-isa ding gumagapang at nang sunda ng tingin. Nabatid niya na nanggagaling sa likod ng matanda ang mga ito. Bigla na lamang nagulat si Fredo nang mapasigawang matanda dahil hinawakan ni Tatay Galyo ang noo. Halos mamilipit ito sa sobrang sakit. Pati si Fredo ay napapikit lamang dahil sa sigaw ng matanda. Maya-maya pa, biglang tumayo ang matanda na tila sobrang lakas. Pinipilipit pa nito ang braso ni Tandang Galyo kaya napasigaw ito. Matapos yon, bigla na lamang nagtawanan ang dalawang matanda. Napakunot na lamang ang noo ni Fredo habang maiging pinagmamasda ng dalawa. Kasunod nun, inilabas na ni Tatay Galyo ang mga itim na bilog na bato. Habang ang isa pang matanda ay patuloy lamang sa pagtawa. Walang ano-ano eh. Biglang nagpula ang lahat ng dalang bato ni Tandang Galyo. Kasabay nito ang biglaang pagsuka ng kaharap. Hindi ito simpleng pagkain lamang. Bagkus libo-libong ipis na nagmumula sa tiyan nito. Bahagyang dumistansya si Tatay Galyo habang patuloy lamang sa pagsusuka ang kaharap. Napaupo na ito sa lupa. Indikasyon na nauubusan na ng lakas. Ngunit patuloy pa rin ang paglabasan ng mga insekto sa bibig. Pumikit ito ng ilang minuto at sa pagbukas ng dalawang mata, biglang natumba si Tatay Galyo at naitapon ang hawak na mga bato. Habang nakahandusay sa lupa, nilapitan ito ng matanda at itinutok ang kaliwang hinlalaki. Kaya nawalan ng malay si Tatay Galyo. Ang buong akala ni Fredo, tapos na ang labanan ng dalawa. Ngunit ang mga sumusunod na pangyayari ay nakapagpabaliktad ng sikmura niya. Dahil walang malay ang biyenan, gusto sana itong lapitan ni Fredo para tulungan. Ngunit hindi makagalaw sa kinatatayuan si Fredo na tila may kung anong pwersang pumipigil sa kanya. Maya-maya pa, ginapang ito ng matanda at inamoy ang buong katawan. Nang matapat sa tiyan, bigla itong nilantaka ng matanda. Ganun na lamang ang takot na naramdaman ni Fredo. Ngunit kahit anong gawin, hindi niya talaga kayang makalapit kay Tandang Galyo. Umiiyak na lamang si Fredo habang unti-unting pinapanood ang pagpatay sa biyenan. Nang tuluyang mawasak ang tiyan ng matanda, saka pa lamang ito nakalapit. Lumabas na ang matanda pati na rin ang anak nito. Hindi mahawakan ni Fredo ang katawan ni Tatay Galyo
Bukod sa ubos na ang lahat ng lamang loob, nangingitim na ang lahat ng dugo at nagkaroon ng napakasangsang na amoy. Gamit ang kumot na nakita sa sulok, nilagay niya doon si Tatay Galyo. Nangihina man dahil sa mga nasaksihan, nilakasan na lamang niya ang loob para maiuwi ang labi ng binan. Pagkauwi ng tahanan, sinalubong ito ng asawa. Kagad namang sinabi ni Lumen na ilibing kagad ang ama sa mismong araw na yon, dahil wala nang solusyon sa alingasaw ng katawan nito. Ngunit ang pinagtataka ni Fredo, hindi man lamang ito nabigla o umiyak nang makita ang ama. Kaya naman tinanong niya ang asawa kung hindi man lang ba ito nasaktan sa sinapit nito. Tumugon naman si Lumen. Alam niyang darating ang araw na mangyayari yon sa ama. Paglilinaw pa ng asawa, magmula kabataan ng ama hanggang sa tumanda, wala na itong pinagkakaabalahan kundi mambarang. Hindi naman ito ginagamit ni Tatay Galyo sa masamang pakay. Bagkus ginagawa lamang tuwing may mga gustong gantihan o kaya naman may mga taong nanghihingi ng tulong para malunasan ang sinapit na barang. Maingat sa mga tao kaya hindi lahat ng nasa lugar alam na meron itong kakayahan. May iilan lamang taong kilala ito. Dagdag pa ni Lumen, natanong din ito si Lumen kung gusto bang manahin ang taglay na kakayanan. Ngunit mariin niya itong tinanggihan. Matapos makapag-usap ng dalawa, inasikaso na nito ang lupang paglilibigan ng ama. Matapos na makahanap ng lugar ay dumiretso na si Fredo sa kwartong nasa ilalim ng lupa, kung saan nakalagay ang kabaong binili ng binan. Pagbukas sa kabaong, wala namang kakaibang nakita sa loob, kaya naman matapos na mailabas ito ay kagad nang nilagay ang katawan ni Tatay Galyo. Tanging ang mag-asawa lamang ang nagtulungan para mailibing ang ama. Hanggat maaari, ayaw na ni Lumen na matuklasan ng mga tao ang sinapit ng ama at magiging delikado lamang ang buhay ng mag-asawa. Doon sa lugar, sa oras na malaman na kamag-anak ka ng mambabarang, kadalasan sinusunog ang tahanan nito para hindi na doon manirahan pa. Ayon sa paniniwala ng mga tao, perwisyo lamang ang dulot ng mga mambabarang dahil nagpapataw ito ng sakit na hindi naman nagagamot. Samantala, bago pa man buwaba ang araw, naihatid na sa huling hantungan si Tatang Galyo. Habang ang mag-asawa naman nakaramdam ng lungkot nang makauwi na sa tahanan. Dito lamang naisip na kahit papano'y wala ng buhay ang paligid kapag wala na si Tatay Galyo. Noong nabubuhay pa ang matanda, kung ano-ano lang ang ginagawa nito at madalas tumatawa ng malakas na nagbibigay kulay sa tahanan. Nang makakuha ng maayos na pahinga, natanong na ni Fredo ang asawa. Mahal, itatanong ko lang, ano ba ang kasalanan ni Tatay Galyo sa matandang lalaking nakasagupa niya? Tanong ni Fredo. Sinagot naman ni Lumen ang katanungan ng asawa. Ayon dito, ang matandang iyon at ang ama ay parehong mambabarang. Isang araw ay pinagtalunan ng dalawa ang pagmana sa mga itim na bato. Ayon kay Lumen,
Likas na makapangyarihan ng batong yong kaya ganun na lamang kung mag-away ang dalawa. Dagdag pa nito, ang batong yon ay galing pa sa kaninununuang aswang na ginawang gamit sa bara. Si Tandang Galyo at ang nakasagupang matanda ay dating matalik na magkaibigan. Ngunit kahit papano, mas lamang ang kaalaman ni Mang Galyo kaya nagawa nitong paralisahin ang kaibigan. At sa araw ding yon, yun na ang muling pagtutuos ng dalawa. Ayon kay Lumen, nakasulat na sa libro ng lolo na magaganap ang araw na yon, kaya handa na siya sa mangyayari. Noong mga panahong nabubuhay pa ang lolo, naikwento na ito sa kanya kaya batid niya ang istorya ng pamilyang Mambabarang. Hindi naman nagkaroon pa ng maraming tanong si Fredo bagkus pilit na lamang binuksan ang isipan patungkol sa pamilya ng asawa. Imbes na makaramdam ng takot, hindi na nito nagawa pa. Dahil malawak naman ang pag-unawa niya patungkol sa mga bagay na hindi napapabilang sa normal na tao. Nang sumunod na linggo, nagpa siya ang mag-asawa na umuwi na muna sa lugar ni Fredo para naman malibang ang pag-iisip ni Lumen. Hanggang sa lumipas ang ilang linggo at buwan, naging komportable ang buhay ng mag-asawa sa lugar. Ngunit sa lahat ng pinagkakaabalahan sa buhay, hindi naman nakalimutan ni Fredo ang minsang naihabili ni Tandang Galyo patungkol sa muling paghukay ng kabaong. Dahil 2 linggo na lamang sasapit na ang ika-1 taong pagkamatay ni Tandang Galyo, nagpaalam ito kay Lumen na muli siyang pupunta sa dating lugar para hukayin ang kabaong ng ama. Hindi naman siya pinigilan ng asawa at kagad na itong pumunta sa lugar. Nanatili muna ito sa dating tahanan ng halos 1 linggo para naman maikondisyon ng katawan at makapaghanda sa gagawin. Pagsapit ng ika-1 taon ng mismong pagkawala ni Tandang Galyo, pumunta na ito sa puntod at matyagang hinukay ni Fredo ang kabaong. Habang ginagawa yun, ganun na lamang ang pagdarasal sa isipan dahil hindi niya alam ang mangyayari. Nang tuluyang mabuksan ang kabaong, ganun na lamang ang pagtataka ni Fredo dahil wala na doon ang bangkay ng biyenan. Ngunit ang natira na lamang, ang 3 itim na bato. Kapareho ito sa gamit ni Tandang Galyo noong nabubuhay pa. Kaya naman, kinuha ito ni Fredo at nilagay sa bulsa. Inisip na lamang na baka yun ang gustong sabihin ni Tatay Galyo. Matapos yun, muling binalik ang kabaong sa kinalalagyan at bago pa man lumisan, nag-alay din ito ng panalangin para sa kaluluwa ni Tatay Galyo. Nang mismong araw na yun, umuwi na sa asawa si Fredo. Dito niya nakumpirma na ang hawak na mga bato ay ang pinag-aagawa ng dalawa. Ganun na lamang din ang naging pagtataka ni Lumen dahil napunta pa din ito sa ama kahit natalo na siya ng kalaban. Hindi naman nag-aksaya ng panahon ng dalawa. Pumunta sa dalubhasang albularyo sa lugar para humingi ng payo patungkol sa gagawin sa mga bato. Ayon naman sa albularyo, hindi naman ito mapanganib puwera na lamang kung bubuhayin. Dahil sa oras na mabuhay yun, maaamoy ng mga nilalang na may sakaliwa at hindi titigil ang mga ito para maangkin ang mga bato. Dahil sa mga oras na yon ay hindi naman buhay ang mga bato. Mas ninais na lamang ng mag-asawa na panatiliin ito sa ganong estado
dahil ayaw niyang pumasok sa mundo ng mambabarang. Binigyan na lamang ito ng manggagamot ng isang bote na punong-puno ng langis para doon ibabad ang mga bato at manatiling ligtas sa mga nilalang. Magmula ng araw na yon, itinago lang ng dalawa ang mga naipamanang bato. Hanggang sa ilang dekada na ang lumipas, kasabay sa paglaho ng makalumang pamumuhay, naglaho na rin ang mga bato ng minsang maanod sa baha dahil sa napakalakas na bagyo. Magpasa hanggang ngayon na iba na ang ikot ng mundo. At halos karamihan ng mga tao ay sabik sa mga alahas na naglalaman ng bato. Ang mag-asawang Predo at Lumen hindi pa rin nakakalimutan ng minsang magkaroon ng 3 bato ng mambabarang. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Densyo. Taong 1985. Probinsya ng Ilocos. Nagsimula ang kwento ni Densyo sa isang maliit na baryo sa probinsya ng Ilocos, kung saan siya lumaki kasama ang ina na si Luisa. Ang ina ay isang mambabarang, ngunit hindi niya ginagamit ang kaalaman para sa masamang layunin. Sa halip, tinutulungan niya ang mga nangangailangan sa kanilang komunidad. Ngunit uumpisahan ang kwento sa mga magulang ni Densyo kung paano nagbago ang buhay ng binata dahil sa maling akala. Masayang namumuhay si Luisa sa isang maliit na kubo. Kilala bilang mabuting mambabarang si Luisa dahil tumutulong ito sa mga kabaryo na ginagambala ng masasamang elemento. O Luisa, siguraduhin mo lamang na walang maaapektuhan sa ginagawa mo. Alam ko naman na layunin mo lang ang tumulong, pero itim na mahi ka pa rin ang ginagamit mo. Wika ni Mang Castor, kapitan ng baryo. Malapit si Luisa sa kapitan. Itinuring na niya itong ama lalo na't noon pa man. Ito na ang kapitan sa kanilang baryo bago pa man siya magkaisip. Mula pagkabata, kilala mo na ako, Kap. Kailanman hindi ako nakapahamak ng tao o ng ating mga kabaryo. Wika ni Luisa. Alam ko naman yun, Luisa. Nagpapaalala lamang ako sa iyo lalo na't hindi ko hawak ang utak at pag-iisip ng ating mga kabaryo. Mas mabuting mag-ingat ka sa iyong ginagawa, lalo na't hindi lahat tiwala sa iyong kakayanan. Tugon ni Mang Castor. Salamat, Kap. Huwag po kayong mag-alala. Nauunawaan ko naman po ang nais niyong iparating sa akin eh. Dito na ho muna ako ha. Magpapakain pa po ako ng mga alaga kong hayop. Muling wika ni Luisa. Tumango naman ang kapitan na tumalis na si Luisa. Habang naglalakad, nakasalubong nito si Paila, isang babayla na may gusto sa dalaga. Araw-araw, lalo kang gumaganda, Luisa. Kaya mas lalo akong nahuhulog sa'yo. Wika ni Paila. Napailing naman si Luisa sa sinabi nito. Naku, tigilan mo ko sa kakaganyan mo, Paila. Wala pa akong balak magnobyo, no? Marami pa akong gustong matulungan. Tugon ni Luisa. Grabe ba? Sinasabihan lang naman kitang maganda. Nobyo ka agad? Muling wika ni Paila.
Tigilan mo nga ako sa kalokohan mo. Hindi naman ako manhid, no? Wika ni Luisa. Sa puntong yon natahimik si Paila. Tila nasupalpal ito sa sinabi ng dalaga. Matapos makausap si Paila, umuwi na si Luisa sa tahanan. Inasikaso ang mga alagang hayop. Kinabukasan nagpunta ang dalaga sa kabilang baryo at dito nakilala si Menor. Isang matandang gabunan. Ngunit tahimik itong namumuhay sa liblib nitong baryo. Luisa, dais ko sanang ikasal ka sa aking anak. Alam mo namang matagal nang nagkasundo ang ating mga angkan. Wika ni Menor. Pero hindi ko po alam ang kasunduang yan. Hindi po ako magpapakasal sa taong hindi ko mahal. Kaya pasensya na ho. Pero walang kasalang magaganap. Tugon ni Luisa. Sa puntong yon masamang tumingin si Menor sa dalaga. Tila nagbago ang aura ng muka. Ngunit ilang salin lahi na ang naganap, Luisa. Hindi naman maaaring sa'yo lamang maputol ang nakagawi ang tradisyon. Wika ni Menor. Matagal na ho akong tinalikuran ng aking mga kamag-anak. Buhat nang mamatay ang mga magulang ko. Kaya bakit ako susunod sa tradisyon na kayo lamang ang may alam? Tugon ni Luisa. Kung gayon hindi kita pipilitin. Ngunit hindi ko maipapangako sa iyo na kaya kong protektahan ang iyong baryo laban sa aking mga kalahi. Muling wika ni Menor. Hindi ko po kailangan ang tulong kung merong kapalit. May sarili po akong pananaw sa buhay. Kaya naman hindi niyo ako mapipilit sa isang bagay na hindi ko mapapakinabangan. Tugon ni Luisa. Matapos ang pag-uusap na yon, umalis na ang dalaga. Kamakailan lamang niya nakilala si Menor ngunit matagal na palang kilala nito ang angka ng dalaga. Simula nang tanggihan ni Luisa ang alok na matandang gabunan, nagsimula na ang kamalasan sa kanilang baryo. Luisa, kaya mo bang gamutin ang mga taong nagkakasakit? Marami na ang nangihina sa karamdamang hindi maipaliwanag. Wika ni Mang Castor. Gagawin ko po ang makakaya ko, Kap, para masolusyonan ang karamdaman ng ating mga kabaryo. Tugon ni Luisa. Aasahan ko ang binitawan mong salita, Luisa. Pero hihingi na rin ako ng tulong sa mga karatig baryo. Muling wika ng kapitan. Matapos na mag-usap ng dalawa, inumpisahan na ni Luisa ang pag-oorasyon. Nagsindi ito ng mga kandila habang paulit-ulit na nag-uusal ng dasal. Yumuyuko sa inaalay na sariwang karne. Hindi umalis ng tahanan si Luisa hanggat hindi natatapos ang salot sa kanilang baryo. Mahabaging Diyos, tulungan mo kami na malagpasan ang pagsubok na binibigay mo sa amin. Tulungan mo kung malaman kung sino nga ba ang siyang may gawa ng lahat ng ito. Panalangin ni Luisa. Gamit ang banga na nilagyan ng orasyon ng dalaga, pinatak nito ang dugo na mula sa buhay na manok. Hiniwa rin ng dalaga ang daliri at pinatak doon ng sariling dugo. Inumpisahan ni Luisa ang makalumang pamamaraan upang matukoy ang may sala at nalaman nga ng dalaga kung sino ang salarin sa lahat ng mga kaganapan. Mabilis na gumawa ng lunas si Luisa at pinamahagi niya ito sa mga kabaryo. Matapos maibigay ang lunas sa lahat,
Hinarap nito ang siyang salarin sa panggagambala sa mga kabaryo. Pagaling ka talaga, Luisa. Kaanga-hanga ang galing mong taglay. Kaya naman bakit hindi ka pa magpakasal sa akin? Tanong ni Paila. Huwag na tayong maglokohan pa dito, Paila. Alam kong ikaw ang may gawa ng sakit na yon sa aking mga kabaryo. Ang tawag sa ginawa mo ay palipad hangin o nilalagay ang sumpa sa pamamagitan ng hangin. Akala mo ba hindi ko malalamang ikaw ang salarin? Tugon ni Luisa. Tama ka. Akala ko hindi mo matutukoy. Pero masyado ko yatang minaliit ang kakayahan mo. Gayunpaman, nagtataka lamang ako kung bakit mo tinanggihan ang alok ng aking ama. Wika ni Paila. Napakunot ang noo ni Luisa sa tanong ng lalaki. Alok ng tatay mo? Akala ko ba matagal nang yumao ang tatay mo? Tanong ni Luisa. Diyan ka nagkakamali. Dahil ang gabunang si Menor, siya ang tunay kong ama. Wika ni Paila. Dito na nanumbalik sa isipan ni Luisa ang banta sa kanya ng matanda. Ganon. Kaya pala ginawa mo yun sa ating mga kabaryo. Dahil hindi ako sumang-ayon sa kasunduan. Tapos na ang usapan, Luisa. Kaya naman sa susunod na gagawin ko, sisiguraduhin kong mapapalayas ka sa baryong ito. Gawin mo ang gusto mo. Hindi ako natatakot sa'yo, no? Ano man ang gawin mo, siguradong malalampasan ko ang lahat. At sa muli nating pagharap, hindi ko na palalampasin pa ang kasalanan mo. Pag-uusap ng dalawa. Matapos yun ay umalis na si Luisa at nagbanta pa ito sa binata. Matapos ang pangyayaring yun sa baryo, hindi naman na nasundan pa ang salot sa baryo. Inisip na ni Luisa na marahil natinag na si Paila sa banta. Hanggang sa isang araw, nagpunta ang isang pasyente sa tahanan ni Luisa. Namimilipit ito sa sakit at panayang pagsusuka. Ate Luisa, tulungan mo ko. Sobrang sakit ng tiyan ko, para bang binubutas eh. Wika ni Samuel, anak ni Mang Castor. Ano bang nakain mo? Tsaka saan ka galing? Mukhang nilagyan ka ng sumpa ah. Sandali lang ah. Maupo muna kayo, may kukunin lang ako. Tugon ni Luisa. Dali-daling kinuha ng dalaga ang langis na siya mismo ang gumawa. Pinahira ng dalaga ang masakit na parte ng katawan ng binata. Nakita ng dalaga ang nilagay na sakit ng taong nagpapahirap sa kanya. Nagpunta lang sa kabilang baryo itong anak ko. Pagkabalik niya, ganito na ang nangyari. Hindi naman namin alam kung bakit siya nagkakaganyan. Kaya dinala ko na siya dito sa iyo. Wika ni Mang Castor. Hinaplasan ni Luisa ang buong katawan ng binata habang nag-uusal ng orasyon. Maya-maya pa'y pinahiga niya ito sa kama at pinausukan gamit ang mga halamang gamot. Natukoy ko na kung sino may gawa nito kay Samuel. Pupunta ako sa bahay ng taong gumawa nun. Pansamantalang hindi mararamdaman ni Samuel ang sakit. Pero kapag hindi ko nakumbinsi ang taong nagpapahirap sa kanya, babalik ang karamdaman niya. Huwag po kayo mag-alala dahil gagawin ko naman po ang makakaya ko eh. Wika ni Luisa. Maraming salamat, Luisa.
Utang na loob ko sa iyo ang buhay ng aking anak kung sakali mang magtagumpay ka. Tugon ni Mang Castor. Napatango naman si Luisa at dali-dali nang umalis. Mabilis itong nagpunta sa karatig baryo at natunto ng tahanan ni Gab. Isa ding babaylan. Pagkarating sa tahanan ng binata, kaagad hinarap nito si Luisa. Alam ko ang pakay mo dito sa aking bakuran. Makakaalis ka na. Dahil hindi ko rin naman aalisin ang sumpang nilagay ko sa hambog na si Samuel. Wika ni Gab. Kung ganon, ikaw nga ang siyang nagpapahirap sa pasyente ko? Tanong ni Luisa. Kailangan pa bang itanong yan? Akala ko ba nagmula ka sa angka ng mga mambabarang na matataas ang uri? Bakit simpleng kasagutan hindi mo malaman? Tugon ni Gab. Sa puntong yon, tila na insulto ang pagkatao ni Luisa dahil sa sinabi ng binata. Mukhang gusto mo akong subukan eh. Ganito na lang. Kapag natalo kita, tatanggalin mo ang nilagay mong sakit kay Samuel. Sang-ayon ka ba? Wika ni Luisa. At kapag natalo kita, magpapakasal ka sa akin. Ano? Papayag ka ba? Balik na tanong ng binata. Sa puntong yon, natahimik si Luisa. Kakakilala lamang niya sa binata, ngunit nais na nitong pakasalan siya. Kaya naman nagkaroon ng interes ang dalaga kay Gab. Sige, payag ako. Alang-alang sa pasyente ko. Mahalaga ang buhay ng bawat kabaryo ko sa akin. Kaya handa ko makipagkasundo kung kinakailangan. Wika ni Luisa. Sa puntong yon, napangiti si Gab sa naging tugon ng dalaga. Nagsimula ang mga ito na magtagisa ng kanilang galing. Hindi naman nagpadaig si Luisa sa binata. Dahil para sa kanya nakasalalay sa laban na yon ang buhay ni Samuel. Tumagal ng ilang minuto ang laban ng dalawa. Hanggang sa tuluyang natalo ni Gab si Luisa. Paano ba yan? Natalo kita. E di magpapakasal ka na sa akin. Huwag kang mag-alala. Dahil tatanggalin ko pa rin ang nilagay kong sakit kay Samuel. Pasalamat siya dahil ikaw ang siyang gumamot sa kanya. Kundi baka naharap na siya kay kamatayan. Wika ni Gab. Pinakawalan nito si Luisa at inalis ang sakit ni Samuel. Gayunpaman, hindi na pinakawalan pa ni Gab si Luisa. Araw-araw niya itong ginugulo at pinapaalala ang kanilang naging kasunduan. Hindi nagtagal, nahulog na rin ang loob ni Luisa sa binata. Kaya naman hindi naglaon, kinasal nga ang dalawa. Marami ang natuwa sa kasalang naganap, lalo na si Mang Castor. At labis itong nagpapasalamat kay Luisa dahil sa pagtulong nito sa anak. Humingi naman ng dispensa si Samuel sa nagawa niyang kasalanan kay Gab. Malugod naman itong tinanggap ng lalaki at nagsimulang muli. Naging masaya at makulay ang pagsasama ng dalawa. Kahit na sino sa baryo walang nag-isip na masama sa mga ito, ngunit ang kasiyahang tinatamasa ng mag-asawa nakarating pala kay Paila. Dito na nagsimulang nagpakalat ng sakit si Menor sa buong baryo. Nagpatuloy ang pagkalat ng salot sa lugar. Ang mga tao'y lumalapit sa mag-asawa, ngunit dahil sa pagdadalang tao ni Luisa, minabuti ni Gab na siya na lamang ang humanap ng lunas, ngunit marami na ang namamatay.
Kaya naman ibinuntong ng mga tao ang kanilang galit kay Luisa at Gab. Hindi sila nagpapatalo at ang kanilang mga hinanakit ang naging sanhi ng pagkawatak-watak ng mga tao. Sa puntong yun, nagpakita si Paila sa harap ng mga tao. Sinabi nito sa lahat na si Luisa ang nagpapakalat ng salot. Nagtaka ang mga tao kung bakit ginawa ito ni Luisa at ang kanilang pagtitiwala ay tuluyang nasira. Gayunpaman, kahit na naghihinala ang lahat, malaki ang tiwala ni Mang Castor at Samuel sa mag-asawa. Kaya naman binalaang kagad nila ang mga ito. Galit na galit ang mga tao sa inyong mag-asawa, Luisa. Hanggat maaari, lisanin niyo na ang baryong ito ng mas maaga. Wika ni Mang Castor. Pero bakit namin kailangan talikuran ng aming mga kabaryo? Ginagawa ko naman ang makakaya ko para tulungan lahat. Bakit sa amin sila nagagalit? Tanong ni Gab. Kumakalat ang balitang si Ate Luisa ang may gawa ng lahat. Kaya ayaw niyang tumulong sa lahat. Hindi ko alam kung sino ang may pasimuno ng maling impormasyon na yon. Pero naniwala ang mga tao. Papunta na sila dito para sunugin ang bahay niyo. Wika ni Samuel. Pero hindi totoo ang lahat ng yun. Matagal na akong tumutulong sa lahat. Tapos, ganito lang nila ako itatrato. Wika ni Luisa. Hindi yon ang mas mahalaga. Sa ngayon kailangan nyo nung umalis dahil panigurado. Anumang oras darating na ang mga tao rito. Wika ni Mang Castor. Sa puntong yon nagpa siya ang mag-asawa na umalis ng baryo. Ngunit hindi pa man sila nakakalayo. Naabutan sila ng taong bayan. Paslangin niyo ang mga salot sa baryong ito. Habulin niyo sila. Magbadali kayo. Sigaw ni Paila. Rinig na rinig ni Luisa ang sinabi ng binata. Kaya naman alam na nito na ito ang pasimuno sa lahat ng maling impormasyon. Mahal, tumakas ka na. Mas mahalagang makalis kayo na magiging anak natin. Harapin ko sila. Pakiusap, Mang Castor. Itakas mo maging ako. Wika ni Gab. Pero mahal, papatayin ka nila. Kaya sumama ka na lang sa amin. Pakiusap. Huwag mong gawin to. Pagmamakaawa ni Luisa. Inalika ni Gab sa noo ang asawa at bumalik ito. Hinila naman ni Mang Castor si Luisa samantalang si Samuel naman. Sinamahan ang asawa. Nagpupumiglas si Luisa ngunit hindi ito binitawan ng matanda. Kailangan na nating umalis. Hintayin na lang natin sila. Wika ni Mang Castor. Bagamat mabigat sa kalooban na iwanan ng asawa, sinunod ni Luisa ang sinabi ni Mang Castor. Nagpunta ang dalawa sa tuktok ng bundok kung saan merong maliit na kubo na ginawa si Gab. Mukhang alam na ni Gab na mangyayari ang bagay na ito. Kaya napaghandaan na niya. Sana makaligtas silang dalawa ni Samuel. Wika ni Luisa. Ako na lamang ang maghihintay sa kanila. Magpahinga ka na, Luisa. Tugon ni Mang Castor. Nang gabing yon hindi na panatag si Luisa. Nag-aalala ito para sa asawa hanggang sa sumapit ang umaga. Dumating si Samuel, akay-akay si Gab. Ngunit nang ihiga ito sa lupa ay wala na itong buhay. Patawad, Ate Luisa.
Wala akong nagawa para iba ipagtanggol si Kuya Gab. Walang awa ang mga tao. Hindi man lang nila hinayaan magpaliwanag kami. Kahit ako handa nilang saktan at mukhang wala na tayong uuwi antay. Dahil nalaso na ni Paila yung isipan ng mga tao. Wika ni Samuel. Napahagulgol si Luisa habang yakap-yakap ang walang buhay na katawan ng asawa. Matapos ang pangyayaring yon, nagpasya si Luisa na manirahan sa isang liblib na baryo kasama ang anak maging ang magama. Nang manganak si Luisa, ipinangako nito na ituturo niya ang lahat ng kaalaman sa bata. Nang magbinata ang anak ni Luisa na si Dencio, ninais nito na balikan ang mga taong pumaslang sa ama. Ngunit pinaliwanag ni Luisa ang lahat. Kahit na ginawa ng masama si Luisa at namatay ang asawa dahil sa taong bayan, hindi ito nagtanim ng sama ng loob bagkus tinuruan nito ang anak na maging matulungin pa rin sa kapwa. Hindi nagtagal, naging magaling na manggagamot si Dencio. Palihim na tumutulong sa kapwa ang mag-ina at labis naman ang pagtataka ng mga tao kung sino ang tumutulong sa kanila. Sa kabila ng ginawa nila sa inyo, nagawa niyo pa rin ipagtanggol sila laban sa masasama. Wika ni Samuel. Kuya Samuel, turo ni nanay na maging matulungin sa kahit na sino para may pakita namin na hindi kami kagaya nila. Ginawan man nila kami ng masama, gagawa pa rin kami ng mabuti. Tugon ni Dencio. Pero Luisa, anong plano mo kay Paila? Balita ko naghahasik ito ng lagim sa dati nating baryo at marami na ang namamatay dahil sa kanila ni Menor. Tanong ni Mang Castor. Paila, ito ba yung gabunan na nais noong pakasalan ka, Nay? Mukhang malaki ang ulo nito Dapat na yatang tapusin ang aswang na yon. Wika ni Dencio. Hindi pa sapat ang mga tinuro ko sa iyo, anak. Darating din ang araw na makakaharap natin ang mag-amang yan. Sa ngayon, habang hindi nila alam na buhay ako, kailangan nating mas magpalakas. Tugon ni Luisa. Nang mga oras na yun, patuloy na naghahanda ang mag-ina na makaharap ang mag-amang gabunan. Hanggang sa isang araw, nagpunta sa dating tahanan si Dencio. Dahil walang nakakakilala sa kanya, nakisalamuha ito at dito niya nakaharap si Paila sa kauna-unahang beses. Ramdam ko na may dugo ka ng isang babaylan. Sino ang mga magulang mo? Tanong ni Paila. Nagpanggap na inosente si Dencio sa harapan ng lalaki. Sinubukan niya itong linlangin ngunit naghinala ang lalaki sa binata. Kaya naman dali-daling umalis doon si Dencio. Nay, mukhang tumatalino na yung mga kalaban. Kailangan na nating kumilos. Wika ni Dencio. Nakaharap mo na ba siya? Mukhang sinuway mo ang biling ko Tugon ni Luisa. Nang mga oras na yon, nagkasagutan ang mag-ina ngunit mabilis na inawat ang mga ito ng mag-ama. Nagpunta si Dencio sa tambayan ng may galit sa dibdib. Hindi niya inaasahang makakasalubong niya ang isa sa mga kalahi ni Paila. Hindi ba't ikaw ang anak ni Luisa? Ang mambabarang na nagpapanggap na bayani? Tama nga ang hinala ng aming pinuno. Nabuhay kayong mag-ina.
Wika ni Ninyo. Kung meron kang gusto, sabihin mo ng malinaw, hindi yung marami ka pang paligoy-ligoy. Tugon ni Densyo. Gusto kong ipakita sa iyo ang tunay na kahalagahan ng aking kapangyarihan. Kung di kayo napatay noon nila Pinuno, ako na ang tatapos sa iyo. Muling wika ng aswang. Nagsimula ang labanan. Itinaas ni Ninyo ang kamay at pinamalas nito ang kakayahan. Pinaangat nito ang mga bato at sinubukang ipatama kay Densyo. Ngunit mabilis yung binasag ng binata gamit ang kamao. Sa ikalawang atake, gumamit ng mga kawayan si Ninyo at sinubukan nitong paslangin ang binata. Ngunit hindi ito nagtagumpay. Nang matapos ang laban, tumayo si Densyo sa ibabaw ni Ninyo at inapakan ng dibdib na may nakatarak na kawayan. Nagwagi na ako. Ano pang gusto mo? Ipinakita ko lang sa'yo na kailanman hindi mananaig ang masamang kagaya mo. Wika ni Densyo. Hindi ko inaasahan na kaya mo akong talunin. Ano ba ang lihim mo? Tanong ni Ninyo. Ang lihim ko, ang pagmamahal ko sa pamilya ko, at ang hangaring kong protektahan sila. Tugon ni Densyo. Tinuluyan na nito ang aswang. Matapos ang labanan, umuwi na si Densyo at napansin ni Luisa ang dugo sa damit ng anak. Kaya naman nag-alala ito. Kaagad namang naipaliwanag ni Densyo ang nangyari at mahigpit na niyakap ni Luisa ang anak. Tama ka, anak. Kailangan na nating kumilos para matahimik ng buhay natin. Wika ni Luisa. Kaagad namang nagplano ang mag-ina kaya naman nagpasya ang mga ito na tapusin na ang labanan na sila Paila mismo ang nagsimula. Isang gabi habang nagmamasid sa paligid ang mag-ina, isang buntis ang inatake ng aswang. Mabilis itong sinakluluhan ni Densyo at nakilala ng babae ang binata. Matapos ang gabing yun, nakaharap na ng mag-ina si Menor at Paila. Akalain mo, buhay ka pa nga. Tama ang hinala ko na ang binatang yan ang anak mo. Wika ni Paila. Wala nang madawi pang satsad. Tapusin na natin ito. Total yan na ba ng gusto nating pare-pareho? Pero kung sumang-ayon ka na sana noon, Luisa, hindi na sana humantong sa ganito ang lahat. Wika naman ni Menor. Kailangan nating magplano ng mabuti. Hindi natin kayang talunin sila ng hiwalay. Tama ka, anak. Kailangan natin ng isang plano na hindi sila makakapag-isip. Gagamitin ko ang aking kapangyarihan sa ilalim ng lupa. Ikaw naman, Tay. Gamitin mo ang kapangyarihan mo sa himpapawid. At pagkatapos, gagamitin natin ang ating pinakamalakas na atake. Wika ni Menor. Nagsimula na si Paila sa paggamit ng kapangyarihan sa ilalim ng lupa. Nagkaroon ng mga paglindol at nagumpisang lumabas sa mga bato sa lupa. Mabilis namang kinontra ni Densyo ang mga bato gamit ang mga kamay. Napabalik niya ang mga bato sa direksyon ni Paila. Nagsimula naman si Menor sa paggamit ng kapangyarihan sa hangin. Nagkaroon ng mga malakas na hangin at nagumpisang umapaw ang tubig.
Mabilis namang pinasunod ni Luisa ang mga hangin gamit ang orasyon. Napasunod niya ang mga hangin at bumalik sa direksyon ni Menor. Sa puntong yon, nais na ng mag-ama na manaig sa mag-ina. Kaya namang ginawa ng mga ito ang kanilang huling atake. Nagumpisang magsabay si Menor at Pailas sa paggamit ng kanilang pinakamalakas na atake. Nagkaroon ng isang malakas na epekto ang kanilang ginawa na nagpabagsak sa lupa sa mag-ina. Ngunit hindi pa rin nagpatalo sila Luisa. Nagumpisang isagawa ng dalawa ang paggamit ng kanilang matagal nang inaaral na orasyon. Sabay na nagdasal ang dalawa at sa huli, napabagsak ng mga ito ang kalaban. Nang matapos ang labanan, tumayo ang mag-ina sa ibabaw ng mag-amang si Menor at Paila. Nagwagi na kami. Tapos na ang kasamaan niyo sa baryong to. Wala na kayong magiging biktima pa. Wika ni Densyo. Matapos ang labanan, umuwi na sa kanilang tahanan ang dalawa. Kinabukasan, kumalat ang balita ng pagligtas ni Densyo sa buntis na anak ng bagong kapitan. Nang dahil doon, natauhan ang mga tao at napagtanto nila na matagal na silang tinutulungan ni Luisa na minsan nilang pinagkanuno. Napabalik sa dati nilang baryo ang mag-ina, pati na rin ang mag-amang Mang Castor at Samuel. Labis ang sayang nararamdaman dahil sa wakas, nalinis nila ang kanilang pangalan. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.